Yung last na lang po. Ano po yung about sa mga chain letter po ng mga prayers? Chain letter. Hindi po ba o mga chain letter, hindi po masama yun? Yung mga pinasapasa, tapos gawin mo ito ng 90s, gawin mo ito ng, Masama. isend mo ito sa marami. Masama po yun, te, kasi parang kinokontrol nila yung blessing. Hindi ka makakatanggap ng blessing pag hindi mo pinasa sa 25 katao. Ano yan, kontrolado na ng, dati ko nareklamo yan nung hindi pa uso yung Facebook, text pa lang gamit ko nun. Oh, May babaeng ano, namatay papel, sa papel pa lang tulay. noon, papel. May babaeng namatay sa tulay. Hmm. At siya ay minumulto niya mga nakatira doon. Pag hindi mo to pinasa sa 25 tao, mumultuhin ka rin niya. Ano to, kaya na kontrolin ng text yung multo. Kaya hindi po tama yun, te. Sige, naintindihan ko. Okay, Tama balik po. ka. Kasi ngayon, ang ano Rosendo. ngayon is, Yes. palagi may nagsisend sa akin sa Messenger. Sige, Pero hindi ako brother. hindi ko ginagawa, Wag, Yun wag lang. mong gawin yan, Thank te, you, kasi ano yan, Thank te. you sa lahat po. Okay. Brother Aljan, ano yan? Tama po. Sister Colette, ang kwarto mo ba yan, sis? Teka, i-unmute ko muna, Sige, te, unmute muna, te. Ano po? Ano po? Kwarto mo ba Kwarto daw niyo yan? po ba yan? Sa bahay ng amo ko po, in-check. Ay, ayun lang, hindi natin makontrol yan. Sige. Opo, Sige. in-check po. Ano po yun, Happy New Year. Nakalagay, nakasulat. Okay. Sige, te. Ayun, so lipat na thank you, te. Aking balikan si Brother Fred. Nabukas ng camera yung kanina, Brother Fred. Hello. Bukas camera, bro. Malinaw yung camera mo kanina, bro. Sandali lang. Hello. Ayan. Okay, good evening sa iyo, bro. Bro Fred. Ako. Sorry. Tanong ko lang po, tawag yun yung kasi mayroon kasi akong kadibati kung tatanong ko lang sana kung tama yung sagot ko. Sino raw yung nakasakay sa sa puting kabayo sa pahayag? Sino yung nakasakay sa puting kabayo ayon sa pahayag, Brother Junre? Brother Junre. Yes, Bajan, anong nakasakay? Walang nakasakay. Ang sagot, nandun. Yung nakabayo. Ano yan? Yung nakabayo, nagsisignify siya sa events na mangyayari. Yung ating kabayo. Hello? Ang sinisignify nun, yung famine, yung ano yung mga sagot nun? Hindi nagsisignify sa events. Hindi gaano malinaw yung boses mo, bro. Mukhang mukhang nabibigatan yung microphone pag nilakas mo yung boses mo masyado. Yan bro. Hello? Sige, try mo daw. Okay. Yung kabayo sa pahayag, ang sinisignify noon mga event. Halimbawa, yung black ng kabayo, ang event na sinisignify noon, yung pagutom, paghihinapis, no, yung mga famine. Tapos yung pula, yung dugo, kulay dugo, nagsisignify siya sa giyera. Yun ang sinisignify ng kabayo, bro, no? Kung sino man yung may nakasakay man o wala. Hindi na yung importante ang pinapakita lang doon. Anong event ang darating na sinisignify ng mga kabayo. Lino ba ba ito? Hindi ko naintindihan, bro, Jando eh. Ayun. Ganito, bro, Jando. Sige. Ulitin ko, yung mga kabayo na sinasabi sa pahayag, ang sinisignify noon yung mga event na mangyayari sa darating. Hindi yung literal na kabayo at hindi yung literal yung sumasakay noon. Kaya, wag natin itanong kung sino yung sumakay.
ang tamang tanong, ano ang kahulugan ng mga kabayo? At ang sagot, Ayun. ang bilang mismo sa pahayag, ang sinisignify ng mga kabayo, mga event o mga pangyayaring darating. Brother. Yun. So, ang signify daw ng ng kabayo ay mga kaganapan. Mga kaganapan. O hindi daw siya sabi na literal na may nakasakay, hindi ganoon. Kasi yung ibig sabihin mali pala yung sinagot ko yung doon sa kasi inano ko kasi sa ibang verse nakasakay sa puting kabayo yung nandoon sa langit. Hindi ba si Jesus Christ? Ay hindi ba? Sige. Ating basahin yung sinasabi sa sa Revelation 19 yata yun eh. 19, yung 19 kasi yung parang yung Diyos yata yun. Ano nga exact talata yun? Mukhang si Jesus Christ yan bro kasi ang tawag diyan sa sa wait lang yan ay ang tawag diyan sa Tagalog ay 1913 in the book of Revelation. Ito ang sinasabi. Dito tayo sa dating Biblia. At simulan sa 11. Okay. Wait lang ha. Simulan sa 11. At nakita kong bukas ang langit. At narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. So nakasakay dyan ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. So yung nakasakay doon, humahatol siya at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Ibig sabihin, lahat nakikita nito. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya ay may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. 13. At siya ay nararamtan ng damit na binisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Pag sinabing ang Verbo ng Diyos, si Kristo yan bro. So tama pala yung sagot ko bro Jando. Hindi pala yung apat na kabayo ang tanong niya bro Jando? Hindi, yung nakasakay daw sa kabayong puti. Akala ko yung apat na kabayo na sinasabi sa pahayag rin. Yan. Malinaw naman. So tama yung sagot ko bro Jando. Yes. Kine-clear eh. Kasi baka mali yung sagot ko eh. Tama yung Yes bro. Ayun. Tama yun. Pero may mga kabayo din kasi na nabanggit sa pahayag. Yung sinagot ko, yun yung mga event. Pero yun ang specific na tanong mo. So, malinaw naman ang kabayo ang nakasaka yung tinatawag na verbo. Wala namang ibang verbo ang Panginoong Jesucristo. Saan mo na lang yung John 1:1 para maunawaan niya? Okay, John 1:1. Ganito naman ang sinasabi sa Juan 1:1. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. So, si Kristo. Sino yung verbo? Simplified. Sa Amplified naman natin silipin kung sino ang verbo ayon doon sa verse 14. Sa verse 1. Verse 1. Okay, sabi sa verse 1, in the beginning, before all time, was the Word, Christ. Yan. Okay, Brother Fred? Yun lang bro Jando, yun yung verify kung baka mali yung sagot ko eh. Okay lang naman minsan magkamali tayo, hindi naman problema yun eh. Total, pag nagkamali tayo, sabihin mo lang na, hindi ko pa na kasi napag-aralan, kaya ako nagkamali, okay lang yun. Hindi naman tayo perfecto bro, no? Ang mali, alam mo na yung tama, pinipilit mo pa rin yung mali. Yun ang problema doon. Alam mo na mali sinasagot mo, patuloy ka pa rin. Para bang si Mark Umbaba, alam niya na nagkikreate lang siya, sabihin pa niya na kinakausap siya ng espiritu, yun ang masama doon. Yun nga yung na ginagamit yung gano'n. Okay lang ba yun? Kadinggo yan lang yun.
Okay na ba yun, bro? Okay na po, Bro Jando. Salamat. Nilinaw ko lang kasi nung nakaraang araw kasi may karoon ako kadebate. Tinanong kasi niya sa akin. At least, kayo yung nagsasaliksik para depensahan ng pananampalatayang Katoliko. Yan ang dapat nyong gawin. Kayo yung magsaliksik. Tapos, pag nasaliksik nyo na, yun na ang gamitin ninyo kapag may taga-sulpot na dumaan sa lugar nyo. Oh. Opo. Okay na ba yun, bro? Okay na, salamat. Salamat din, Bro Jando. Okay. Okay, Bro Jando. Yes, Brother Angel. Yes, Ticolet, no, alam ko na dyan ka pa. So, Catholic Answers, sabi rito, if you're wondering, is it a sin to put a child up for adoption? So, it's not a sin, kapatid. So, the answer is no. It can be helpful to consider the benefits of adoption for your baby. So, kung hindi daw talaga kaya, na siyempre, no, para sa, yun nga yung sabi ko, tama yung sagot kanina na hindi siya kasalanan, lalo na kung hindi kaya talaga ng nung ano daw, hindi siya capable, pareho, no? And, okay, this include helping a family to have a child. So, yun. So, pag pina-adopt mo, Ate Colette, walang kasalanan doon, lalo na kung talagang hindi, no? Hindi kayang palakihin nung nanay. Hindi po siya kasalanan, kapatid.